Sa hirap ng buhay ngayon, karamihan sa mga Pilipino na nakakaranas ng pananakit ng likod, binabaliwala lang ito. Pero alam mo ba na minsan ang pananakit ng likod can be a referred pain from our internal organs, kaya dapat agapan agad. Kaya naman sa videong ito, gagabayan kita to give you peace of mind and for your better health. Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video dahil ang last na sintomas, it is a medical emergency. Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy. Welcome sa channel ko. Alam mo ba na ang pananakit sa likod can sometimes be a referred pain from our internal organs? Well, that is made possible dahil ang katawan po natin is puno ng bundles of nerve fibers, and one problem from one area can actually give you pananakit sa ibang bahagi ng iyong katawan. Say for example po, heart attack can give symptoms like pananakit ng balikat at pananakit ng panga. Ito ang mga sintomas na nakaakibat sa low back pain or pananakit sa likod na kailangan agapan agad. Pananakit sa likod na may kasamang pananakit ng tiyan. Now, this is very important, especially if may nararamdaman kang pulsating sensation kung ilalagay mo ang iyong kamay dito sa iyong tiyan. Dahil ang mga sintomas na ito, these can be caused sa tinatawag natin na abdominal aortic aneurysm, kung saan numinipis ang blood vessel lining sa iyong abdominal aorta, ang main blood supply sa ating tiyan papunta sa ating paa. At once po ito ay pumutok, this is very dangerous. Now, napakahalagang bigyan ito ng pansin, especially sa mga minamahal nating Filipino na mga lalaki aging 50 years old and above, who have a history po ng cigarette smoking or paninigarilyo. Pananakit ng likod plus may kasamang lagnat. This is indicative po of an infection either sa ating baga or sa ating lungs, sa ating spine at sa ating kidneys. Ang posibleng dahilan po nito ay ang tinatawag natin na Pott's disease or otherwise known as tuberculosis sa ating spine. Mahalagang bigyan pansin ang mga sintomas na ito, especially if nakakaranas din ng pawis, especially sa gabi at lagnat. This means infection and kailangan po ng antibiotic para maagapan agad. Pananakit ng likod plus may kasamang hirap sa pag-ihi, especially sa mga lalaki. Kung ikaw ay nakakaranas ng pabalik-balik na pananakit ng iyong likod, nakakaranas ka ng pananakit sa iyong pag-ihi, frequent urination pero pakonti-konti lang, or may dugo sa iyong pag-ihi, especially sa mga lalaki more than 60 years old, napakahalaga po na magpatingin ka sa isang urologist na malapit sa iyong lugar dahil these can be symptoms of prostate problem. And in majority of cases, ang mga pasyente na na-diagnose ng different prostate conditions, sila po ay nagrireklamo ng pananakit ng likod. Pananakit ng likod plus may kasamang paninilaw sa iyong balat at sa mata. These are symptoms po sa kondisyon sa atay or liver problems, especially if nakakaranas ng bloating. Mabilis kang mabusog kahit konti pa lang naman ang iyong nakain. Mabilis kang mapagod. Ang parating pagdidighay at napapansin mo din ang changes sa iyong kuko, kung saan mas nagiging maputi ang iyong kuko at nakaka-notice ka ng white, brown, or red band sa iyong kuko. This is called nails of Terry po, and this is indicative of a possible liver condition. If nakakaranas ka sa mga sintomas na ito, mas mainam na magpatingin ka sa isang gastroenterologist na malapit sa iyong lugar. Ang liver ultrasound, it is a fast and non-invasive way po para ma-check if may fatty liver or if may kondisyon na nakaapekto sa iyong atay. If may non-alcoholic fatty liver na condition, makakatulong ang pagbabawas ng excessive carbohydrates, excess sugar, plus exercise at mga vitamins tulad ng phospholipids for better liver health.
Pananakit ng likod plus may kasamang dugo sa iyong ihi. These are symptoms po of possible kidney stones. If nakakaranas ka sa mga sintomas na ito, mas mainam na magpatingin ka sa isang doktor na malapit sa iyo. A simple urinalysis pwedeng ma-check if may presence of crystal sa iyong ihi. Para maiwasan naman ang kidney stones, napakahalaga na bawasan mo ang pag-inom ng energy drinks, soft drinks, at parating pagkain ng mga maaalat na pagkain. Hydration is king. If malinaw ang iyong ihi, that means you are well hydrated. Pananakit ng likod plus pagsusuka. This needs further evaluation po, especially if napapansin mo na mas ma-trigger ang pananakit sa iyong likod every time ikaw ay kumain ng oily foods because these can be symptoms of possible gallbladder stones. Pananakit ng likod plus bleeding. Napakahalaga nito, especially sa ating postmenopausal women. If nakaka-experience ka ng pananakit sa iyong likod or pananakit sa iyong balakang, plus nakakaranas ka din ng bleeding or spotting after you had your menopause, mas maganda po na magpa-check ka sa isang OB-GYN na malapit sa iyong lugar. Now, this is also especially true for actively menstruating women. If nakakaranas ka ng back pain plus may spotting ka in between your menstrual period, please have yourself checked by your OB-GYN because these can be possible po problems sa female reproductive system. Pananakit ng likod plus weight loss. If nakakaranas ka ng back pain plus may significant na pagbawas ng timbang. Ang significant na weight loss is losing 10% of your body weight within 10 to 21 days without an effort on your end to diet and exercise. Napakahalaga nito, especially if it is paired with the type of pain that is worst at night. Ang type of back pain na hindi ka talaga pinapatulog or that wakes you up in the middle of your sleep. This needs further evaluation po because these mean that there is an ongoing systemic condition. Dahil in majority of cases, if ang cause ng low back pain is purely musculoskeletal in nature, generally po, you will feel better after ka magpahinga. If may natutunan ka sa videong ito, please comment informed in the comment section below. Also, if hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to click the subscribe and the bell button below para updated ka parati sa weekly health videos natin. Pananakit ng likod plus may kasamang pagkawala ng kontrol sa pag-ihi at sa pagdumi. This is a medical emergency po known as cauda equina syndrome and kadalasan nangangailangan ng agarang operasyon para mapigilan natin or maiwasan natin ang paralysis. Napakahalaga nito especially for those diagnosed with sciatica, either due to lumbar spondylosis or due to a herniated disc. Please have yourself checked din po if nakakaranas ka ng pananakit sa iyong likod plus parati kang natutumba, you have balance issues. At ang pananakit ng likod at nakaka-experience ka na ang binti mo at ang paa mo ito ay humihina, that needs further evaluation dahil ibig sabihin po may nerve compression or possible spinal cord involvement. Ito ang mga sintomas ng pananakit sa likod na dapat agapan agad. Hindi ito kaya ng home remedies lamang. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, please comment po your age tapos ano ang iyong mga sintomas. That way, mas makakagabay at mas makakatulong ako sa iyo. If gusto mo malaman ang tamang paggamit ng hot or cold compress para makatulong sa pananakit ng iyong likod, may video tayo dito. I-check mo ito, makakagabay ito sa iyo. Maraming salamat sa panunood. God bless you po. Hello po, Doc Cherry po. Sino po sa inyo ang hindi pa nakasubok sa BeFreeze Cooling Gel? Kailangan mo talaga itong subukan dahil napakaganda at napaka-unique ng formulation na ito. In fact, marami na tayong repeat orders, repeat users at marami na ang nag-hoard ng BeFreeze.
Napakabango din ito. Pagbukas mo pa lang ng parcel mo, maaamoy mo na talaga ito. And if gusto mong matulog ng mahimbing sa gabi, i-apply mo lang ang BeFreeze Cooling Gel sa iyong leeg, sa iyong upper back, at sa iyong lower back. You will feel refreshed po and relaxed the following day. Wala po itong side effects dahil gawa po ito sa natural imported ingredient na Arnica montana extract. If hindi mo pa ito na-check, I will put it in the link below para ma-check mo. At careful din dahil may kumakalat na fake BeFreeze. Ang original at legit na BeFreeze pwede mo lang mabibili sa ating official store dahil ako po talaga ang nag-formulate nito. Ang consistency din nito pwede mong i-spread para makatipid ka nito. Isang box is only priced at 389 pesos and usually magagamit mo na ito sa loob ng isang buwan. Ang original na BeFreeze po ay nakalagay sa isang box. Tapos, ang fake naman, wala itong box. Tapos, white ang content ng kaniyang gel. This one po is blue-green with lactose beads po to help you feel relaxed. Check mo ang BeFreeze, check mo ang reviews. Nakatulong ito sa iba at pwede ding makatulong ito sa iyo. God bless you po.